Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Uy, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagsuporta at pagtangkilik sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po sa inyo ang paglago at paglawak ng ating channel. Ganon din po ang inyong pagsubaybay sa aking Ka Eric Jeff Celis Facebook account at pati na rin po sa ating Bigwas ng Agila. Kasama ko naman po dyan sa Bigwas ng Agila ang ating matapang na kapartner, no? Si Ma'am Lorraine Marie Badoy. Siya po ang ating kapartner, ayusin ang Ka Eric, sa ating Bigwas ng Agila. Mga kababayan, lumabas po itong survey sa pulso ng mga mamamayan mula po sa direktang pakikipagpanayam ng GMA News Channel at ng kanilang radio station na DZBB. Mga kababayan, direkta po ito na kumukuha ng pulso ng mga mamamayan hinggil sa kalagayan ng lipunan at ganoon din po sa pagtingin ng taong bayan sa mga namumuno ng ating gobyerno. At ito po ay consistent ang result ng GMA News Network at ng DZBB. At ano po yun? Nilampaso muli ni Vice President Sara Duterte si Bongbong Marcos Jr. pagdating po sa trust and approval rating. Ang net average siya, ibig sabihin po yung hindi nagtitiwala at ang nagtitiwala sa approval and trust rating, si Marcos po negative 9, si Sara Duterte plus 28. Ibig sabihin po mataas ang pagtitiwala ng taong bayan kung ikukumpara sa pagtitiwala kay Marcos. No? Wala nang tiwala kasi negative. Negative 9. So sa SWS, negative 3. Sa Pulse Asia, negative 14 and negative 15. Sa Publicos Asia, negative 27. Yan po ay nagpapakita na kahit ano pa ang ibuhos nilang mga paninira, political demolition job, at kung ano-anong black propaganda laban kay Vice President Sara Duterte, nananatili po ang pagtangkilik at pagtitiwala ng taong bayan sa isang Duterte brand of leadership. It's not a question of numbers only. It's already a reflection of how the people perceive and put their trust and their confidence sa namumuno ng ating bayan. Mantakin mo, 4 na mga surveys na. Negative 3 sa SWS Social Weather Station Survey sa last quarter of 2025. Negative 14 and negative 15 sa Pulse Asia first quarter survey of 2026. Negative 27 sa Publicos Asia. And now at the end of the third quarter, or the first quarter rather, of the year, ay negative 9 sa GMA DZBB. GMA Network direct na pulso sa taong bayan. So, 3 bagay kaagad ang ating nais na bigyan ng pagpapaliwanag. Una, wala effect ang bilyon-bilyon na ginagasto nila Marcos, nila Romualdez para buhusan ang mga trolls at mga zumbis nila na tagapag-atake. Pag sinabing zumbis kasi wala kang utak, pero gumagalaw ang kamay mo. Yan po ang mga tauhan ni Marcos at Romualdez, no? Zumbis. Ang kanilang trolls, ganoon din po yon, parang disusi yon. Pag sinusian ni Marcos at nila Romualdez at ng kanilang mga tauhan, ay umaandar ayon sa kung ano ang itinatak na susi sa kanila. Kaya trolls. So itong mga trolls at zombies ni Marcos at Romualdez, they are being funded. Kung ang estimate pa ni Senator Marcoleta, hindi bababa sa mga 1 to 2 billion pesos yan. A year. Billion billion. Ang allowances, mga suporta, lahat na binibigay. Pero wala effect, kita nyo naman. Pang-5 na po ito. SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, and GMA DZBB. Si Sara Duterte po, pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan.
At siya pa rin po ang mataas o pinakamataas among the public officials. No? Kung si Marcos ay negative 9, malamang si Romualdez baka negative 50. Pag sinabi pong negative, below zero. Ang ibig sabihin po, negatibo o wala na ang pagtitiwala ng taong bayan. Dapat mahiya na si Marcos nito eh. Kasi nga, kaliwat kanan ang pagkakabunyag ng iskandalo. Tulad na lamang itong 8 billion pesos, notice of disallowance sa Department of Agriculture and almost 1 billion sa Commission on Higher Education na flag down ng Commission on Audit. E di under yan sa pamumuno lahat ni Marcos at bilang presidente, command responsibility po niya yan. Kaya hindi ka panipaniwala itong sinasabi nila, bagamat nasagot at naipaliwanag na yan ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit na pinakikialaman o nilustay ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund na nakatalaga sa kanyang mga opisina noon at pati sa kasalukuyan. By the way, wala na siyang confidential fund simula pa noong 2024 budget, mga kababayan. So, dalawang budget cycle na wala siyang confidential fund, no? So, lahat yan na ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte. Samantalang si Marcos, hindi nga niya maipaliwanag saan napupunta ang kanyang 4.5 billion pesos every year na confidential fund na kulang-kulang na yan sa 14 billion pesos in the last 3 years. O bakit ang confidential fund lang ni Sara Duterte ang inyong busisiin? Bakit hindi ang kay Marcos Jr. na umaabot na sa almost 14 billion pesos in the last 3 years? Ang mga usapin na ito, nagpapakita na ang mga issue ay kayang i-analyze, kayang i-internalize ng taong bayan at hindi sila maapektuhan ng kung anumang diskarte nito sa mga pagbubuhos ng malaking pondo sa mga trolls at mga zumbis ni Marcos at Romualdez. Malinaw sa unang punto na hindi po epektibo ang black propaganda and demolition attack laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte mismo. Bagkus, mas lalo pang lumakas, lalo pang lumawak ang kanilang influence sa mga ordinaryong mga mamamayan. Mas niyayakap po at hinahanap ng mga mamamayan ang isang Duterte brand of leadership. Number 2, nagpapakita din po ito na talaga namang lugmok ang ano pamang mga direksyon na ginagawa ni Marcos sa gobyerno. Sapagkat ang kanyang gobyerno ay batbat at puno ng mga iskandalo ng anomalya, ng korupsyon, pagnanakaw at pandarambong. Kaya naman po, hindi na maitatago sa taong bayan that the wider the gap of trust and approval rating is growing and widening. Every time may mga survey, nagpapakita po na talagang kinasosok naman at itinatakwil na ng taong bayan ang uri ng panggobyerno ni Marcos Jr. Kasabwat ang pinsan nito na si Martin Romualdez. Yan ang dahilan kung bakit ano paman ang survey na ikakandak, lumalabas pa rin po na si Sara Duterte at ang Duterte brand of leadership niyayakap ng taong bayan as an alternative versus sa very corrupt, very abusive at walang pakialam sa interes at kabutihan ng mga mamamayang Pilipino na uri ng panggobyerno na mayroon itong gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Pangatlong punto, mga kababayan, maliban sa isolated at hindi na po tinatanggap ng taong bayan ang uri ng panggobyerno ni Marcos, nagpapakita din po ito na pagod na ang taong bayan sa ano pa mang mga pretensions, manipulation, and deception. Mga panluloko at manipulasyon na ginagawa ng gobyerno ni Marcos, pagod na po ang taong bayan. Hindi na po sila paluloko pa. It's only a matter of time bago po magdesisyon ang taong bayan na lubusang ng palayasin sa poder sa kanyang kapangyarihan itong si Marcos kasama ang kanyang pinsan na si Romualdez. These are indicators of an evolving situation wherein umaangat palalo ang pagkagalit
at pagkamuhi ng taong bayan sa nabubulok at hindi tumutugma o maayon sa interes at kabutihan ng mga mamamayang Pilipino na klase ng panggobyerno meron si Marcos at si Romualdez. So it is a social indicator. Itong mga survey na ito, na anytime po parang isa itong bulkan na bigla na lang sasabog ang galit na ito at magre-resulta po ito sa paghuhukom at paniningil laban kina Marcos at kina Romualdez. Yan po ang tatlong punto. Una, wala epekto at hindi po nawawala ang kaalaman at kaisipan ng taong bayan kung sino ang totoo na naglilingkod at totoong mayroong kapasidad na mamuno sa panggobyerno ng Pilipinas. And that makes an advantage for Sara Duterte. Bistado na ang dirty works operations nila Marcos at Romualdez by the billions of pesos. Mantakin mo kung 3 taon nila pinupunduhan ito mga trolls at zombies na pinapataba nila na parang patabaing mga buaya at mga parasitiko. Wala namang ginagawang matino sa lipunan kundi magpakalat ng intriga, pang-atake at panunulsol at pang-uupat. For the last 3 years, umaabot sa almost 5 or 6 billion pesos ang binuhos na pundo. Di galing naman yan sa pagnanakaw at kinukurakot nila Marcos at nila Romualdez. So that means hindi pera, hindi rin po ang maruming laro sa black propaganda and demolition job ang makakapagpabago sa pananaw at sa loobin ng taong bayan. And that is the lesson number 1. In all these consistent surveys na lumalabas, negative si Marcos, negative 3, negative 14, and negative 15, negative 27, and now negative 9 na naman. So kung i-average natin yan, below 0, that means mga negative 12 ang average ni Marcos. Kung ipagsama-sama natin ang mga surveys na ito, 5, SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, 4 pala, tsaka GMA, DZBB, kung i-average natin, mga nasa negative 12%. Ibig sabihin po, ganon kababa ang pagtingin ng taong bayan kung ang pag-uusapan, trust and approval rating. Number 2, mga kababayan, lalo pang nagagalit ang mga mamamayan dahil pinagtatakpan at minamanipulate nila Marcos ang mga issue na ito. Lalo na po ang 1.4 trillion pesos na sinindikato nila at dinurobo sa flood control projects at iba pang mga government projects na pinagkakitaan. So, mas lalo lamang tumitingkad sa pananaw ng taong bayan kung gaano kabulok ang panggobyerno na ito na hindi tumutugma sa interes at kabutihan ng mamamayan. That's the second point. At ang pangatlo, social indicator po ito, na hinahanap pa rin ng taong bayan ang tinatawag na Duterte brand of leadership. Ang alternatibo sa gitna po ng pagbulusok pababa at padausdos ng tudo-tudo ng ating ekonomiya, ng ating buong lipunan, at ng nabubulok na gobyerno, they are looking for the alternative. And anytime soon, it will become a collective action. These surveys can be translated into a social action, collective social action, and political movement of the people para po singilin at palayasin na ng tuluyan si Marcos Jr. kasamang pinsan niya na si Romualdez sa kapangyarihan. Yan ang kabuluhan at kahalagahan ng mga survey na ito. Hindi lang po ito mga numero. Ito po ay mga palatandaan. Ito po ay mga sintomas at ito ay nararapat na pag-aralan natin. At sabi ko nga, walang tigil ang pagsabog ng iskandalo. Mantakin mo, tahimik si Marcos. Dito sa idiniklara ng Commission on Audit na 8 billion pesos na notice of disallowance. Ibig sabihin po, there are indicators of anomaly and possible corrupt practices involving such huge amount, 8 billion pesos, mga kababayan, sa Department of Agriculture. Sa Commission on Higher Education, almost 1 billion. So maganda po itong ginagawa ni former Congressman Mike Defensor na nagkakaroon po siya ng pagkakataon na maisiwalat ang laganap at sistematiko na mga anomalya ng mga transaksyon at paggamit ng pondo sa iba't ibang sangay ng burokrasya sa ilalim ng panggobyerno ni Marcos at Romualdez. Ayan.
Hindi na 'to mapipigilan, mga kababayan. Matter of time, lalabas at lalabas po ang iba pang anomalya na mga sinasabi natin ay ang katotohanan pwede mong mapigilan pansamantala. Pero hindi habang buhay at hindi habang panahon, pwede mong maibabaon ang naturang katotohanan. Sisingaw at lalabas ang katotohanan. Okay? Ang isa pa pong rason nito kung bakit tuloy-tuloy ang negatibo na pagbagsak sa kay Marcos na ratings in the last 4 consecutive political, social, economic survey ay dahil nakikita ng taong bayan walang direksyon ang kanyang panggobyerno. Hindi niya alam ano ang dapat gawin sa krisis na kinakaharap. Hanggang ngayon, wala siyang sinasabi na nagkakaroon na ng government-to-government transaction sa Brunei, sa Saudi Arabia, o ano pa mang bansa na pwedeng magkaroon ng espesyal na ruta upang magkaroon ng supply and delivery ang ating bansa. No? Government-to-government transaction, centralized importation. Habang hindi pa po humuhupa ang tensyon at armadong konflikto ng Iran, Estados Unidos at Israel sa Middle East. Wala. Pangalawa, wala din po siyang malinaw na economic support sa halos umaabot na ng 95 pesos, 95 pesos na po ang diesel at halos 84 pesos na po ang gasolina. At ang epekto nito, pwedeng tumaas na rin po ang presyo ng bigas sa merkado between 60 to 70 pesos or baka mahigit pa. At tataas na rin po ang pamasahe ng between 2 to 5 pesos ang range. So, mantakin po ninyo, hindi naman tumataas ang sahod, ang benepisyo at kinikita ng ating mga mamamayan. And in the first quarter of 2026, 2.9 million of our labor force nawalan po ng trabaho, mga kababayan. So, kung ganito po ang sitwasyon, na walang direksyon na matatag, konkreto, at malinaw na alternatibo na dapat gawin sa papalapit na pagsambulat ng malakihang krisis, pang-ekonomiya, pang-kabuhayan sa ating bansa, ano po ang ini-expect natin na mangyayari dito sa ating bansa? Di po ba? So, malamang sa malamang po, ay lulugmok at lulugmok ng tuluyan. And these are concrete and actual situation na nararamdaman ng taong bayan. At wala silang ibang pwedeng singilin dyan, kundi si Marcos mismo. Siya po ang dapat sisingilin dyan sa pagkakaroon ng ganitong sitwasyon dahil wala po siyang malinaw na government program in direction at wala pong contingency and emergency action. 3 linggo na halos ang sigalot ng tunggaliang armado sa Iran at sa pagitan nito sa Estados Unidos at sa Israel, at ang tensyon at epekto nito sa pangdaigdigang merkado, lalo na po sa pangdaigdigang merkado at supply and production ng langis. Wala po tayong nakikitang ganong hakbang na malinaw on the part of Marcos Jr. Kaya, expected ng taong bayan na ang taong bayan ay talagang sisingilin siya, kaya negatibo po at below zero ang kanyang kalagayan sa pagharap ng ating gobyerno dahil incompetent, walang kakayanan. At the same time, walang matino at malinaw na direksyon ng pagsulong, kundi parang running in circle na nagpapanik ang pamunuan ng gobyerno ni Marcos dahil wala pong tamang direksyon mula sa presidente. Ayun. Abangan po ninyo ang iba pang mga talakayan sa Balita at Talakayan with Ka Eric, no, sa mga video na ina-upload natin. And maraming salamat sa patuloy na nagtitiwala sa ating Ka Eric Celis YouTube channel, sa ating programa na Bigwas ng Agila, at sa aking Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Sa gustong tumulong po out of your voluntary and sincere na pagtulong sa advocacy programs na sinusulong nila Ka Eric for People's Empowerment, nandito po tayo sa Bangon Sambayanan People's Movement and Advocacy Center. Ang ating GCash line and line of support coordination ay ang numero na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710.
7710. Ruhilda Celis po ang pangalan, kay Langging po yan. Muli, tandaan po natin, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.